Pagbali-balik na rin man daw ang mundo, ay talagang walang magiging bilang sa Senado para makonvict si Vice President Sara. Inilabas nga ang 13 pangalan ng mga senador na posibleng boboto ng not guilty o haharangan ng conviction ni Vice President Sara sa impeachment. Nangunguna sa listahan si Alan Peter Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Lito Lapid, JV Ejercito, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Camille Villar, Mark Villar, Joel Villanueva, at Miguel Zubiri. At ang mga nakaswing votes naman ay sina Francis Escudero, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Loren Legarda, Pia Cayetano, at Win Gatchalian. Pero pansin ko lang dito kay Senator Chis Escudero, alam ko magno-no ito sa conviction ni VP Sara kasi kung gusto nito na ma-impeach si Vice President Sara, ay nung naging Senate President siya, ay dapat inumpisahan na niya ang impeachment. Ay kaso hindi niya ginawa. So alam natin na magno-no ito sa conviction ni VP Sara. At syempre ang mga talagang alam natin na boboto ng guilty o mako-convict si VP Sara ay nangunguna na dito si Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros, Senator Panfilo Lacson, Senator Kiko Pangilinan, at Senator Tito Soto, ang Senate President. So doon sa sigurado na at sure na naboboto ng guilty at makakonvict si VP Sara ay 5 pa lamang. 5 pa lamang ang numero ng sigurado na naboboto doon sa conviction ni VP Sara. So kung pag-uusapan natin kung sino ang lamang para harangan ng conviction ni VP Sara ay majority ang minority. Pero tandaan, 9 na boto lamang ang kailangan para ma-acquit si VP Sara sa impeachment na ito sa Senate trial. So talagang lamang na lamang ang mga boboto na ma-acquit si Vice President Sara. At hoping na dumagdag sa boboto ng not guilty itong si Senator Pia Cayetano, Senator Loren Legarda. Pero hindi na nga kailangan kasi sapat na yung boto. At sa nakikita natin, talagang sapat na ang boto para ma-acquit si VP Sara. Gulit sa isang version naman mula sa Pulse of the Nation. Ang nakikita nila na sigurado na sa acquittal ni Vice President Sara ay 7 lamang na senador. Wala dito ang magkapatid na Villar. Wala din dito sila JV Ejercito at Lito Lapid, maging si Joel Villanueva. So kung dito 7 lamang yung sigurado na sa acquittal, so 2 na lamang ang kailangan. Ang dami dito sa mga nasa swing at doon sa wildcard sa administrasyon. 2 man dyan ay pwedeng lumipat dito sa acquittal ni Vice President Sara. Yung 3 opposition, yung 3 bugok, ayan sigurado na talaga yan, naboboto ng yes para makonvict si VP Sara. Hindi nagagalaw yan. So dito sa version ng Pulse of the Nation, ang maaaring sumakabilang bakod ay ang the swing or institutionalist. Sila yung mga posibleng boboto ng yes or boboto ng no. Depende sa ebidensya na kanilang makikita. Pero ewan ko lang dito kay Lacson tsaka kay Tito Soto. Kasi kahit nga wala pang ebidensya, gusto na nilang mapatalsik si VP Sara. Gusto na nilang umpisa ng impeachment agad-agad. Ewan ko lang kung titingnan talaga nila ang ebidensya, kung paano kung mahina ang ebidensya at hindi talaga tugma doon sa articles of impeachment. Tapos gusto pa rin nilang makonvict si VP Sara. Walang magagawa. Kaya't sigurado itong si Lacson at si Tito Soto, sigurado na rin ito sa boboto ng conviction ni VP Sara. Pero itong nasa mga bahaging baba, yan, pwedeng ilan dyan ay lumipat dito para ma-acquit si VP Sara. Ayun naman talaga ang katotohanan. Talagang mahina ang boto, mahina ang bilang para ma-convict si VP Sara. Maliban na lamang kung tatakutin, gigipitin ng administrasyon na ito ang ilang mga senador. At ayon naman kay Attorney Torion, sa umpisa pa lamang may problema na ang 4 na impeachment na ito laban kay Vice President Sara. Kaya't in the end ay magkakaproblema talaga ito sa Supreme Court
Panoorin natin ang video na ito. Attorney Torion, sa iyong pananaw, talagang may problema yung 4 na complaints. Oo. Sa umpisa pa Sa lamang. umpisa pa lamang. Oo. So, nag-usap kami, sabi ko, kailangan pag-usapan natin to strategy kasi maraming matatalino sa kabilang oo. So, sabi ko, magpadala tayo ng sulat the night before the complaint. Padala ako ng sulat doon sa House Committee on Justice. Siguro nabasa nila yung sulat ko kasi objection ko doon sa first 2. Oo. Tsaka nag-object ako sa third. Nag-object ako sa fourth. And I had to state the reasons. Alam mo, ginawa nila, the first thing in the morning, nung first hearing House Committee on Justice, winidraw nila yung second. Alam mo bakit nila winidraw yung second? Kaya para at least ma-cure yung multiple serial endorsement ng 5. Oo. So mali ba, you already committed offense. You already committed a mistake. You could not just take it back and say, oh, we already withdraw it. It is as if it was not existing. No, you already committed it. Ayan, You already committed a violation. And besides, yung mga allegations mo naman doon, hindi naman ultimate facts na equivalent to graft and corruption Masyadong yung 4 na broad. grounds. When you say ultimate facts, ano naman ibig sabihin Ang ibig yan? sabihin yan, na mag-declare ka ng mga facts doon na equivalent talaga ng graft and corruption. Yes. Hindi po pwede yung broad na. So dapat may evidence na may evidence naka-attach. na naka-attach ka. Kompleto na yung mga, like for example, yung mga ITR niya, loko. Di sabihin mo, ganito pagloko niya, 320 million. Pagka 2023, naging 500 million niya, hindi niya in-explain. Ganun. Nandito yung attached na Oo nga naman. yung ITR, nandito. Kaya nga, yung clarificatory hearing under Rule 3 ng Section 7 of the House would be, ganun ba yan? Kaya pakita mo ngayon, isapin na nga natin yung So dapat si complainant mag-provide ang yan. tatanungin ng Dapat may nakahanda ng members evidence. House Justice Committee, paano mo ba itong charge na sinabi mo Totoo. siya ay guilty? Yan. Ipakita mo na At si doon. complainant Yes. ang magpro-provide ng mga ebidensya. sir, nandyan naka-attach yung evidence. Oo, kasi yung Committee on Justice at that instance po, yung at that threshold po, ang role nila, constitutional gatekeeping. Sila yung magsasala. Hindi sila yung investigator. Kung meron man sila i-clarify nila yung na-state sa complaint. So yun ang hindi nila naintindihan ang Committee on Justice patungkol dito sa pahiring nila na ang complainant ay wala naman palang hawak na ebidensya na dapat, kaya ka nandoon sa committee hearing, ay dapat na ipepresent mo yung ebidensya kung bakit ganito si VP Sara. So dapat magtutugma, kumbaga. Kaso wala. Sila ang nangangalap ng ebidensya. Ay papaano yan kapag null and void itong impeachment na ito sa Supreme Court? Di iiyak na naman ang mga kakamping at loyalista. Hindi ito matatanggap, sigurado. Kaya sasabihin na naman nila, pinaboran na naman ng Korte Supremo si Vice President Sara kasi appointee ng Duterte o ng dating Pangulong Duterte ang mga Associate Justice doon. Ganon yung magiging narrative nila kapag pumabor ang Supreme Court kay Vice President Sara. Pero kung kayo ang tatanungin ko, kung sakaling maging majority na maging impeachment court na, magko-convene na bilang impeachment court ang Senado. At kapag nagkabatohan ng mga senador, sa tingin ninyo, makukuha kaya ang 16 na boto ng mga senador para makonvict si VP Sara? O makakamit ba nila ang 9 na boto o mahigit pa para ma-acquit si VP Sara? Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.